Pilipino, Espanyol, Pilipino-Amerikano sa Hapon. Pero sa kasamaang palad sir, natalo sila sa Hapon. Kaya na-invade din to ng Hapon. Ang Hapon po yung unang nakapagpasabog nito. Kasi dati sir, yung bukana niyan hindi ganyang kalaki. Pinasabog lang ng mga Hapon. Then, kung masasearch sa YouTube or kung makikita nyo sa internet, dati may LS dyan sa taas. Sa taas? Yun yung ginamit ng Hapon na pambomba sa helicopter nila. Then yung pangalan ng kuweba is Pinagrialan Cave. Pinagrialan? Na dating Minuyan Cave. Minuyan Cave pala to dati. Kasi ang daan nila dati dito. Nung under pa siya ng LGU. Since 2018, naging private na to. Kasi dati nung hawak to ng LGU is may mga ilaw to. Kompleto. Kompleto. Walang bayad yung entrance pero guide lang. Kaso nga, dahil yung mga tao makulit, ginagawang pwesto ba, inuman, tambayan sa gabi, kaya nasasalahula yung cave. Kaya nung naging private to, napunta to sa 4th generation ni Ambrosio de la Cruz. Yun. Paalala lang sir, bago tayo pumasok sa loob, bawal po tayong magkubad ng damit, saka ng helmet. Then lagi tayong makikinig sa guide. Bawal din tayong, tawag doon, magpanic. Kung may problema, magsabi lang, hinto muna tayo sir. Para maiwasan yung aksidente. Then yung bawal po tayong maglabas ng mga hayop or anything na galing sa kuweba. Then yung mga panic, bawal po natin tutukan. Sige. Yan ang sabi sa tour guide natin. Kaya tayo susunod. Pag kayong pumunta dito, ayan, sundin niyo kung anong sinasabi sa mga tour guide natin. Kasi sila ang nagkakaalam sa lahat ng gagawin dito sa loob yun. Para kasi dito sa safety, kaya pinapaalala. Yan guys. Yun ang nag-request nitong video na to. Pinagrialan Cave. Yan. Dito na ako ngayon. Yan. Dito yan, nag-uuna yung tour guide natin. Yeah. Okay lang sa inyo sa nakapaan. Uy, dati tayong bundok na sa bundok naglalakad. Yan. Yan, ang gandang lugar yan. Yan. Yan guys, oh. Dito tayo. Yan. Yan tour guide natin. Susunod tayo kung ano ang sinasabi niya. Yeah guys. Tingin naman tayo dito sir. Yan naman yung plaque ng mga mason nila Ambrosio. So ang nakasulat po dyan is Lohica Minuyan, Block 313. So yung Minuyan is yung lugar nila. Yan ang ibig sabihin niyang logo na yan. Yan po yung samahan ng mga ilustrado or mayamang tao. Yun. Si Ambrosio kasi isa siyang ilustrado, parang si Rizal. Yung ibig sabihin ng ilustrado, mayamang tao. Etong plaque na to sir, original to. Tapos itong gilid, dinevelop lang ng LGU para ma-preserve siya. Yun. Napaliwanag sa atin lahat yan. Yan na. Yan, para makita natin ang lahat. Para makita niyo lahat ang loob dito. Yan. Maliwanag naman yan sir. Maliwanag. Pwede pa, pag okay lang mahagip yung mga paniki sa video. Okay Sige po, salamat. Thank you. Huwag lang natin siyang intentionally na tutukan. Sige po. Ito naman po sir. Ito naman po yung sinasabi kong naging emergency hospital ni Emilio Aguinaldo. Taong 1897 to 1905. So almost 8 years silang nagtago dito. Ang tagal no? After po nila magtago ni Emilio dito, umakit sila ng biyak na bato sa San Miguel Bulacan. Ayun, dun sa may biyak na bato? Kaya kung makikita niyo po at mapupunta kayo dun is may tinatawag po itong Aguinaldo Cave. Magkakarontong po kasi ito talaga. Yan siya guys, dun sa loob yan. Dati po is pwede natin siyang pasukin, pero ngayon po is delikado na po. Pero yung lagusan niyan, sir, pero malalim yan? Malalim po yan eh. Kaya yung mga bato madulas dyan. Okay lang, dito tayo lasal. At least na yan. Yeah. Okay lang, sir. Okay lang. Sige. Yan, guys, yan. Tingin naman tayo dito, sir. Ayan naman po yung mga bato na bawal hawakan sa loob. Ayan po yung tinatawag na crystals. Mula po siya sa agos ng tubig mula sa ceiling or sa taas ng cave. Kung tatanungin niyo po kung ba't siya bawal hawakan, sensitive po siya sa oil, saka sa bacteria. Yung kamay po ng tao is may, syempre, sweat saka natural oil. Magiging ganito siya sir, magiging brown. Pag yung nahawakan siya. 100 of years po yan bago mabuo. Once maagusan din siya ng maraming tubig sir, mamamatay din siya.
Kasi may mga minerals yan eh. Dapat pure talaga na malinis na tubig. Tubig. Yun. Ayan. Yan siya. Dito na tayo guys. Actually sir, yung dinadaanan natin ngayon is hindi na ito yung natural na daan. Daan. Kasi na-develop na ito ng LGU eh. Ah, Yung inakyatan po nating hagdan doon is gawang tao na lang po yun. gawang tao na lang. At tuturo ko rin po yung part na natural pa rin yung daan. Pero dito sa bandang bungad is nasemento na ito ng LGU. Kaya po nito. So yun nga po yung... Simento na pala to. Apo. Yun nga po yung nilalaban ng 4th generation ni Ambrosio. Na dapat hindi ito semento yan. Kasi at least kahit hindi po tayo naging part ng history, makikita natin yung mga pinagtaguan ng mga sundalo ng Pilipino. Yan guys, yan. Yan, dito tayo. Ilawan ko. Yan. Dito tayo. Pahirap pala yun ay isa na pala yun, pahirap din daan. Okay lang. Then palipis po ng palipis ng oxygen. Hindi lang. Dahan-dahan lang tayo sir, marami mga bagal. Mahirap po pag nakapakadito dito. Dito. Yan na. Yun naman sir, tingin dito sa taas. Ayan naman po yung stalactites. Yung stalactites po is rock from the ceiling. Then pag yung sa baba naman po galing, yun naman po yung tinatawag na stalagmites. Hindi natin alam kasi yung dito mga anong lalaman, no? Kaya nga, tour guide ang magpapaliwanag sa inyo. Yan. Ito naman sir, ito naman yung lagusan po sa ospital kanina. Yan. So pansin niyo po, may kasikipan na yung daan sa mahirap siyang pasukin. Pero dati maluwag yan. Opo, kasi po buhay nga po yung mga bato sir. Kaya after 5 years, 10 years, nag-a-adjust sila. Lumalaki. Kagaya po nitong stalactites na to. Sa tagal po ng panahon, bababa rin siya. Bababa. Ito sir yung tinatawag na column. Yun yung nag-abot ng mga bato. Stalactites saka stalactites. Ibig sabihin dati yan, maluwang yan. Dati yan, wala yan sir dati. Pero tumutubo siya kasi. Tingnan nyo naman yung crystals niya. Yan. Puting-puti kasi hindi siya nahawakan ng tao. Yan siya.